Sa unang araw ng sweldo, pakiramdam ng karamihan ng Pinoy ay parang may breathing room na ulit sa buhay, may panggastos, may pambayad ng bills, minsan may konting luho pa. Pero ilang araw lang ang lumilipas, bumabalik agad sa dati. Kapos na naman nag-iisip kung paano aabot hanggang susunod na sahod. At doon pumapasok ang tanong na madalas hindi natin tinatanong ng maayos, bakit ubos agad ang sweldo? Ang totoo, hindi lang ito tungkol sa mahilig gumastos o walang disiplina. Mas malalim ang nangyayari sa sistema ng pera at behavior ng tao. Kapag pumasok ang sweldo, sabay-sabay din ang demand ng nakaraang obligations, rent o hulugan, kuryente, tubig, internet, utang, minimum payments sa credit, at mga biglaang gastos na naipon habang naghihintay ng payday. Sa isang iglap, ang kita na akala mo sapat ay nahahati na bago ka pa makapagsimula magplano. May isa pang layer dito na tinatawag sa behavioral economics na pent-up spending effect. Sa simpleng salita, kapag matagal kang naghintay ng sahod, may tendency ang utak na i-reward ang sarili mo agad. Kaya after sweldo, may mga small purchases na hindi planado, food delivery, konting shopping, labas kasama ang friends. Hindi siya malaki isa-isa, pero sabay-sabay silang kumakain ng malaking parte ng budget. Kung titingnan natin ang math, halimbawa kumikita ang isang worker ng 20,000 piso kada buwan. Kung hahatiin ito sa 30 days, nasa around 666 na piso per day ang budget power niya. Pero ang problema, hindi evenly distributed ang gastos. Sa unang 3 hanggang 5 days after sweldo, pwedeng maubos ang 40 hanggang 60% ng pera dahil sa fixed bills at delayed needs. Ibig sabihin, bago pa man umabot sa kalagitnaan ng buwan, kalahati na ng resources ang wala na. Dito rin pumapasok ang inflation at lifestyle pressure. Kahit hindi mo napapansin, tumataas ang presyo ng pagkain, pamasahe at basic goods, habang ang sahod kadalasan hindi sabay ang pagtaas. Kaya ang dating sapat nagiging sakto na lang at eventually nagiging kulang. Sa mas malawak na perspective, hindi ito simpleng individual problem kundi combination ng income structure, expenses timing, at financial habits na walang system. Kapag walang malinaw na allocation bago dumating ang sweldo, automatic na ang pera ay susunod sa urgency, hindi sa plan. Ang mahalagang shift dito ay hindi lang magtipid, kundi intindihin kung paano gumagalaw ang pera sa loob ng isang buwan. Dahil kapag nakita mo ang pattern, mas nagiging klaro na ang issue ay hindi lang kung saan napupunta ang pera, kundi kung paano siya dumadaloy sa simula pa lang.